Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga IC sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mapipick up kong energy. Walang masama kung paano rin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ace of Pentacles, Page of Cups, 7, the Chariot, 9 of Wands. Anyari. Okay to. Pagdating dito. May aberyano. Ayusin ko lang sandali itong mga deck ko. Ay sa gabal. So again, eto medyo problematic dahil ba't ganito itsura niya? Parang may kinakaharap siyang problema. Kailangan niya maging matatag. So, ibig sabihin, itong mga to, hindi siya madaling darating. O kung dumating man ay saglit lang kasi hindi ito yung 9 of Wands na para bang nire-require siya ng universe na maging matatag. So, again, dalawa lang yung posible dito. Hindi madaling makuha tong mga to. O kung dumating man, ay saglit lang. So, ano ba itong mga sinasabi ko? Probably tungkol sa abundance. Depende sa kung anong gusto niyang makuha dito. Mapagtagumpayan sa Chariot. Sabihin natin career, money, opportunity, o again, abundance na lang in general. Yun yung unang pwedeng gusto niyang makuha dito sa Chariot. Pangalawa, tungkol sa relationship. Ito, sabihin natin career, opportunities, career, money. Ito naman, sabihin natin ang gusto ng iba sa inyo reconnection. Kaya lang nga, mukhang malabo. Nandun yung 9 of Wands. Kasi expression ng feelings o communication tungkol sa feelings. Kaya lang, 9 of Wands parang may balakid. Kailangan maging matatag. O sabihin natin, kung dito reconnection, itong tatlo. Kasi kanina ito saka to. Ngayon ito. Kasi kung di nga reconnection, ay pwedeng may crush yung iba sa inyo. Kaya lang, hindi nila makuha yung crush nila. Nagsiself-pity dito.
yun. Anyways, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. So, kung ang iba sa inyo ay yun ang gusto, yung ito, reconnection o crush nila, mapasa kanila. Kaya lang, may aberya nga, reconnection o connection sa crush, reconnection sa ex o connection sa crush. Yun yung parang problem dito eh. Hindi naman lahat ay tatamaan, di ba? Pero kung yun nga ang desire ng iba sa inyo, ito yung possible person. Okay? Na pwedeng ex o crush ng iba sa inyo. Natatamaan ang reading na to para malaman nyo kung para sa inyo o hindi ang reading na to. Virgo, Scorpio, Libra. Oh, kahit dito reunion. Di ba may balakid nga dito yung sa ex, yung sinasabi ko. Parang reconnection, yung sinasabi ko reconnection sa ex. Mukhang may balakid dito. Mukhang malabo yun. Yun yung malabo talaga. Na i-require ng universe yung iba sa inyo na maging matatag, maging matapang, na harapin tong ganitong case. Misfortune sa union, di wala nang reconciliation yan. Pero again, dun lang yung tatama kung ang person o ex nila ay isa sa Virgo, Scorpio, o Libra. Dito naman maganda. Success family. Baka na to. Magkakapamilya na iba sa inyo. Baka mabuntis o manganak o makasal na. Sabihin natin may family dispute. Maayos pa. Whether biological family to o sariling asawa o anak. Basta family. Mukhang maayos pa dahil dito yung success Pero again, wedding, engagement, posible rin dito eh. Kasal, ayun na pala. I mean, mabubuntis o manganganak. Kuha pa tayo ng ibang detalye. Ano naman to? Ruin peace. Ano ba yun? Ito rin yun eh. Yun yung misfortune, ruin peace. Pero since nauna naman siya, so probably nangyayari na yan or sa past. So kung nangyayari na siya, ruin, anong klaseng ruin kaya to? Pero peace naman to eh. So ibig sabihin, arguments to na may chance pa ng peace. Ito na yung future. So, paano natin malalaman kung para sa inyo ba itong reading o hindi itong may chance pa ng peace? Paano niyo malalaman kung ganito ang sitwasyon? Ito yung
detalye sa nangyari sa past. Ay, sarap pa. Saan kaya ito? Siguro ang tatamaan ng reading ay pamilyado. So, anong nangyari? Parang may bad news. At ang bad news ay all about new romance. Whether confirmed to o landian lang. Cheating o landian lang. Yun yung cause ng ruin dito o pagkawasak o pagguho. Naguho yung relasyon dahil nga sa pwedeng third party dito, new romance to. So yan, kung may nangyaring cheating sa past, posible ang peace. Lalo na kung ganito yung person ng iba sa inyo. Ito yung zodiac sign. Leo, Cancer, Scorpio. So, yun yung mga possible ang reconciliation kung may cheating na nangyari sa past. So, isa dyan yung pwedeng partner, ex-partner. So, ito nang last deck natin. Kung masasabi dito. Authenticity. So, ang dating sa month na to, mukhang ma-appreciate ng ibang tao ang pagiging authentic nyo, lalo na sa creation. O sa pagiging kayo, pagiging original, pagiging unique. So yun, parang ayun yung nakikita ko dito, magbibring ng kasiyahan. Kasi may makaka-appreciate sa pagiging kayo o sa trip nyo. Ganon, parang dahil nagpakatotoo kayo, o ginawa niyo yung gusto niyo, may makaka-appreciate nun. Lalo na nga kung creation. Okay? Something na naka-create ng iba sa inyo sa month na to. Puro pa tayo. Ano to? Ang purging ay pwedeng purga. Sabi sa Google Translate. O paglilinis. Ayan yung Pierce. So, parang ang dating mag-focus, maging determined, discipline sa pagpurga. OMG. Pwede rin naman yung, di ba, magpurga kahit matanda na. O paglinis ng bahay o ng bad habits. Paglinis ng anything na toxic. Alam niyo sa sarili niyo, toxic. Maging fierce, mabangis, mabagsik. Ganun eh.
in a way na panindigan nyo na. Ganyan eh. Na may kailangan kayong linisin sa buhay nyo. Kailangan kayong alisin. Ganyan eh. Lalo na nga kung alam niyo sa sarili niyo toxic. Like, toxic people, toxic situation, memories. Bad habits. So, let go na. Parang gano'n. O linisin in a way na kailangan mag-diet. Pwede rin eh. O mag-exercise. Linisin ng kwarto, bahay. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.